guys! Welcome back to my channel. Ang video ko ngayon ay tungkol sa aking mga inaasikaso na inabot ng 1 taon na birth certificate ng aking anak para maging legitimate na siya na magdala ng apelyido ng aking asawa. Dahil nga naipanganak siya nang hindi pa kami kasal. At ngayon, ito na yung kabuuan ng aking nilakad na birth certificate ng aking anak. Nakuha ko na ang birth certificate niya na may annotation ng legitimate child na siya ng aking asawa. Panoorin nyo guys! Ganitong lumalabas lahat-lahat ng requirements na hiningi. Unang-una, nakita yung baptismal nga na hindi nga siya maayos yung pangalan ko doon na Maria. MA lang din. Yun nga, hindi naman siya talagang binago. Ganun lang din. Naglagay lang din sila doon ng papel na minakinilya dun sa Malolos para lang ipaliwanag doon na ikinukorek nga yung pangalan ko dun sa baptismal. Ganun lang. Pinasa namin yun na as in original na typewritten nga galing ng Malolos. Pero yung baptismal niya, Xerox, kasama yun, isang stapler. Tapos PSA ng birth certificate ko, PSA ng Senomar naming mag-asawa, sedula naming mag-asawa na ipapaserox din yon. Tapos valid ID naming dalawa, nasa isang kopon ba nakaserox din yon na may pirma. Tapos yun ngang binigay na affidavit na manggagaling sa munisipyo, papanotaryo. Dun lang, malapit lang dun sa pinaka munisipyo, meron dun mga panotaryo. Tapos yun nga, puro Xerox na yun, lahat mga Xerox. Tapos ipinasa ko yun, bali February. January ko nilakad, February ko pinasa. Para sa kakomplituhan nun, bali papadala nila yon LBC sa PSA mula sa munisipyo. Kaya bali yung padala nun, magbabayad ako ng 200 para sa service fee ng LBC. Tapos nun, sabi nga, mag-antay daw ng hanggang 6 months, yun ang sabi sa akin. Pero, 3 months lang. Sabing ganon, 3 months, update, tapos subukan uli, 6 months, ganon. Nakuha ko yung kay Kiko na nagkaroon na ng annotation sa taas na nakalagay ngang ganon, na ganon nga yung nakalagay na ang pangalan ko ay inayos na. Nung makumpleto na yung papel ni Kiko at bumalik na inapruban na sa PSA na mabago yung kanyang apelyido for legitimation, bali isinobre dito, nilagay dito sa sobre na galing munisipyo. At ang sabi nga sa akin ng empleyado sa munisipyo, ipasa ko lang daw to, yung may nakapangalan, ipasa ko lang daw. Pero nung pumunta ako ng PSA nung June 24, Lunes, ang tinuro ako doon sa baba, sa ground floor ng building ng PSA. Ang sabi sa akin, for screening pa yan ma'am, mag-fill up muna kayo ng form bago kayo umakyat dun sa first floor building. At DIL yata yung tawag doon, na parang i-verify pa yung aking mga requirements kung ang talagang okay na. Yun, may mga konting tanong rin. At yun nga, sabi sa akin
At tinanong ako pala na kung meron daw bang PSA building dito malapit sa amin. Sabi ko lang sa mall lang po kami kumukuha ng PSA. Ay hindi daw po pwedeng sa mall. Kailangan daw dun lang din sa kanila. Pero sa kanila daw within 5 days makukuha yung aking kinukuhang PSA birth certificate ni Kiko. Kaya nga ayun, bali ang ginawa ko na lang ay ineksakto kong 1 linggo uli. Bali Lunes, July 1, at yung sa resibo niya naman ang petsa talaga ay July 1 at ang oras ay 1 to 4. Kaya nga nung kunin ko nga yung kanyang birth certificate, pinakita ko sa guard yung resibo. At ang sabi niya, pumila na kayo ma'am, sabi niya. Tapos tinanong lang ako kung anak ko yung kinukunan ko ng birth certificate. Sabi ko nga ay, opo, anak ko yung kukunan ko ng birth certificate. At ganon, binigyan uli ako ng form, pinila pang kulay, yung kagaya rin sa birth certificate na form, kung ano yung mga pipilapan dun. Tapos ganon din, pinapirmahan din sa akin, pati yung petsa pinalagay na date received. Etong nasa taas, yan yung pinaka-schedule. Schedule ang balik ko. Para kunin ko na or i-claim ko na itong aking kinuhang birth certificate ng anak ko nga for legitimation. Ayan yun. 1 to 4, July 1. Bali, ang sabi kasi sa akin doon ay within 5 days makukuha ko. Pero sabing ganon, nung kinuha yung aking cellphone number, ang sabi sa akin is within 5 days. Pero 2 days lang. 2 days lang guys, nakuha na nag-notif na sila na pwede ko nang makuha dahil for release na siya. Kaya pero nagbigay ako ng palugit. Bali pumunta ako doon Monday ng June 24. At bali binalikan ko siya ng Monday ng July 1. Kasi yun naman yung binigay sa aking schedule nga dito sa taas ng resibo. Yan, dyan. At 1 to 4 yung oras niya. Kaya nung pagdating ko doon, hindi na ako pinag-antay dun sa upuan ng bago pumila sa harap ng for releasing. Talagang pinapila na agad ako ng guard nung nagtanong ako. Kaya nga, guys, ito na yung isa kong achievement na sabi ko nga isa sa pinaka problema ko, yung pag-aayos nga nitong birth certificate ng aking anak na si Kiko. Hindi naman siya babaguhin yung pinaka ng form niya, laman, kasi nga nandun na siya sa record book nila. Ang tawag dito ay annotation. Ayan, binago yung spelling ng pangalan ko, inayos. Pagkatapos eto na yun, maluwag na sa kalooban ko na nagawa ko yun. Kaya nga isang achievement na natapos ko yun, pag-ayos ng birth certificate ni Kiko. Ganito na lang guys, sana nagkaroon kayo ng mga ilang idea sa mga namang problema dyan sa pag-aayos ng birth certificate ng anak nyo tungkol sa legitimation. Kung talaga lang na may pera at hindi ka aabuti naman ng 1 taon, kung may pera lang tsaka yung may panahon talaga, yun lang naman talaga doon ang nakakatagal. Pero hindi mo siya maayos nang sabihin mong 3 months, hindi rin. Kaya talagang mag-aantay ka talaga ng kung hanggang kailan, pero hindi siya aabot ng 1 taon. Promise. Sana ipatuloy niyo ako suportahan
dito sa aking channel, ang Treseonyo Vlogs. Salamat sa inyong panonood at patuloy na pagsubaybay. Hanggang sa muli.